Kinilala ang tulong ng China at Amerika sa pakikipaglaban ng tropa ng pamahalaan sa mga teroristang Mautes sa Marawi. Ombudsman, nagdesisyong ipailalim sa paglilitis si dating Pangulong Benigno Aquino III kaugnay ng Mama Sapano incident na ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Pamunuang militar at pulisya, tiniyak na walang banta sa seguridad ng bansa kaugnay ng State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa Hulyo 24. Third Metro Manila Shake Drill, umani ng suporta mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor bilang paghanda sa The Big One. Presyo ng gasolina at iba pang produktong petrolyo muling i-rollback sa susunod na linggo. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan po niyo kami sa paghatid ng mga balita at impormasyon. Sa pangalan po ni Rocky Ignacio at Ralph Obina, ako po si Joseph Parapina, kasama si Juliet Carangyan. Ito ang Ulat Bayan. Una po sa ating mga balita, tumulong na ang Estados Unidos at China sa paglaban ng terorismo sa Marawi City. Kaya kinilala po ng Pangulo ang pagtulong ng dalawang bansa, maging ang Russia ay nagpahiwatig naman na tutulong din po sa ating bansa. Ang aking partner si Juliet Carangyan, may report. Kinilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang tulong ng China at Amerika sa paglaban ng gobyerno sa teroristang grupong Mautes sa Marawi City. The United States help the armed forces in this fight, and China committed and delivered a lot of firearms for us, yung mga sniper. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na hindi pwedeng makipag-alyansa ang puwersa ng gobyerno sa ibang bansa dahil malalabag ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Walang ganon. We do not coming, if you have this, yes, we can help you. Ganon lang. So mayroon tayong RPUS, Military Pact. That was in 1950. Nandyan pa yan. Samantala, hinimok ni Pangulong Duterte ang mga opisyal ng gobyerno na umiwas sa katiwalian, itigil ang paggamit ng siren at limitahan ang paggamit ng bodyguards. Ipinaalala ng Pangulo na nagtatrabaho sila sa gobyerno at hindi sila binabayaran para magpakampante lamang. Walang maggamit ng siren. At I do not like yung you strut around with many bodyguards. Ito, galing kami dito, pagbaba ko, pag alis yan, nagsirin ang tapos maraming bodyguards. Yan talaga ang sakit ng Pilipino. Pinasalamatan naman ng Pangulo ang Filipino-American communities sa kanyang pagdalo sa 11th Ambassador's Tour sa Davao City. Juliet Carangyan para sa Bayan. Personal na binati ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga delegado sa 11th Ambassador's Tour sa SMS Convention Center sa Davao City. Pinasalamatan din ng Pangulo ang mga bisita sa mga naging kontribusyon nila sa bansa at hinimok na maging instrumento sila sa pagpapalago ng turismo at ekonomiya ng bansa. May you become Filipino ambassadors who shall carry a fresh perspective of the new and improved Philippines when you go back to the United States. Nakatakdang magpalabas ng paunang pondo ang Department of Budget and Management. Ito po ay para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Ilalatag na rin ng mga kinaukulang ahensya at lokal na pamahalaan ang recovery program. May ulat naman si Rocky Ignacio. Walang epekto sa magandang performance sa ekonomiya ng Pilipinas ang Marawi crisis. Ito ang binigyan diin ni Budget and Management Secretary Benjamin Diokno sa Mindanao Hour briefing sa Malacanang. I remember this for the longest time. Whenever there was a domestic or international crisis, the Philippines would run out of foreign exchange to service its foreign debt.
not anymore. Okay, crisis or no crisis, we're okay. Okay, we have a steady inflow of dollar remittances from the OFWs and the BPO industry. So, crisis or no crisis, we don't run out of dollars. Paliwanag nito, wala pa rin pangangailangan para humingi pa ng supplemental budget para sa ipatutupad na rehabilitasyon sa harap ito ng kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte ng pagbuo ng Task Force Bangon Marawi kung saan 20 bilyong piso na ang naunang inilaan. Multi-year scheme ang ipatutupad kung saan una nang ipalalabas ang 5 bilyong piso ngayong taon. Now, in 2018, there's a 10 billion already set aside, okay, for the Marawi Recovery and Rehabilitation Program. So next year, the NDREAM Fund, that's the Disaster Risk Reduction and Management Fund, will have a 25.5 billion allocation for 2018, of which 10 billion is set aside for Marawi. And then in 2019, an additional budget, yet to be determined, will be proposed. Ipinahayag naman ng Office of Civil Defense Chief ng Post-Disaster Evaluation and Management Division Lenny Duran Alegre na magkakaroon na ng pag-uusap ang task force kasama ang local government units sa Lunes para sa ilalatag na recovery program. Hindi ibig sabihin na hindi ka kasama doon sa napangalan ng ahensya ay hindi ka na-involved sa recovery and rehabilitation. And binigyan ng delegated authority ni President si Chairperson S&D Lorenzana to engage whoever is necessary to be there. And wag po natin kalimutan na sa local government code natin, ang LGU po ay napakalaki ng boses sa kanilang kanya-kanyang lugar. Samantala, nasa final stage na ang assessment ng commanders on the ground ukol sa usapin ng martial law. Tiwala naman si AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na maisusumite ang rekomendasyon nito bago pa man magwakas ang 60 araw ng pagtatapos ng martial law sa Mindanao. I am sure that the President is getting updates so regularly, and he may even have an advanced copy of the recommendation prior to that because he is the Commander-in-Chief and he has to know, of course. Rocky Ignacio para sa Bayan. Pinangunahan ng Duterte Cabinet Spouses Association ang pagkolekta ng mga relief goods mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para ipagkaloob sa mga residenteng naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi City. May ulat si Swin Lukman ng Philippine Information Agency. Dumaong sa pier ng Iligan City ang BRP Batak galing Cebu City, dala ang mga relief goods para sa IDPs ng Marawi crisis. Ayon kay Commander Jude Joseph Sumpay ng Hukbong Dagat ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang mga relief goods ay galing sa iba't ibang kawani ng pamahalaan at pribadong sektor mula sa Kabisayaan. Ang relief goods ay bahagi sa mga kinokolekta ng Duterte Cabinet Spouses Association mula sa iba't ibang sektor upang makatulong sa mga biktima ng kaguluhan sa Marawi City. Ang 2,000 pirasong balde na naglalaman ng bigas, canned goods, mga damit, kumot at kulambo ay tinanggap ni Bay Norul Hayat Alonto, may bahay ni Secretary Abul Kair Alonto ng Mindanao Development Authority. This bale represents the heart of the Cebuanos, our brothers in Visayas, and they are sharing with us whatever they have collected, whatever they have donated, they are giving to us. It symbolizes how the Muslims, how the Marawians are accepted by our brothers in the Visayas. In other words, this war really has brought us together, that we are one, under one flag. So maraming salamat. Ayon kay Alonto, hinahanda na rin nila ang 2,000 relief packs para sa mga kasundaluhan na patuloy na itinataya ang kanilang buhay para maprotektahan ang kapayapaan. After this, what we are doing now, the Cabinet Spouses, the Duterte Cabinet Spouses Association, we are now preparing another 2,000 packs for the military, for those who are in the field, for those who are in the camp, for those who are protecting our lives as though it is their lives. Para sa Bayan, Sweet Lukman, Philippine Information Agency. Naisumite na ng Philippine National Police ang kanilang rekomendasyon. Ito'y para palawigin pa ang martial law. Samantala po naman ang Armed Forces of the Philippines ay tinapos na ang kanilang rekomendasyon. May ulat hinggil dito si Eunice Samonte.
Sa 53 araw na umiiral na martial law sa Mindanao, paulit-ulit na rin sinabi ng Pangulo na nakadepende sa pulis at militar ang magiging desisyon kung karapat-dapat nga bang i-extend ang martial law at kung ano ang sakop nito. Kaya naman, puspusan na rin ang ginagawang rekomendasyon ng PNP at ng AFP para maisumite na ito sa kanilang Commander-in-Chief. Ngayong araw, isinumite na ng Philippine National Police ang rekomendasyon ng buong kapulisan sa pagpapalawig ng martial law. Ayon mismo kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, tinapos na nila kahapon ang kanilang position paper na nagpapaliwanag kung bakit dapat i-extend ang batas militar sa Mindanao. As I have said, we better not take chances. Maniguro tayo. Kaya nga, nag-declare itong martial law, maniguro tayo. Gamitin na natin itong martial law para makasiguro tayo sa safety and security ng buong Mindanao. Hindi man tinukoy ng Chief PNP kung ilang araw ang hihingi nilang extension at kung buong Mindanao pa rin ang sakop ng batas militar, ngunit aniya, karapat-dapat pang palawigin ang martial law hanggat hindi pa natatapos ang kaguluhan sa Marawi. At kung nakapagpasya na ang PNP sa martial law extension, para naman sa Armed Forces of the Philippines, ang kanilang rekomendasyon para sa extension ng martial law ay kasalukuyang nasa final stage na. We will be providing the Chief of Staff a copy for his final vet and before it is submitted to the Secretary of National Defense, who in turn, because of his being Administrator of Martial Law, will add his inputs if need be before submission to the Commander-in-Chief. Di rin muna sinagot ni Brigadier General Restituto Padilla kung hanggang kailan o kung ano at saan ang sakop ng martial law recommendation na kanilang tinatapos at isusumite sa susunod na linggo. Ngunit pagtitiyak ng militar, ang rekomendasyon na kanilang binubuo ay base sa assessment ng mga ground commanders na nasa Marawi at nakadepende umano sa dami ng kanilang mga objectives na natupad sa pagpapairal ng nauna na ngang 60-day martial law sa Mindanao. Sa Lunes, nakatakda namang magpulong muli ang matataas na opisyal ng AFP at PNP upang mapag-usapan ang kanilang magiging pinal na desisyon bago matapos ang 60-day martial law period sa bahagi ng Mindanao. Eunice Monte para sa Bayan. Samantala, Armed Forces of the Philippines walang nakikitang banta sa seguridad sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mga umano'y banta naman ng terorismo sa bansa, patuloy na biniberipika at tinututukan ng mga otoridad. Nagbabalik si Eunice Monte. Wala umanong nakikitang banta ng terorismo ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa kabila ng mga kumakalat na kaliwat ka ng banta sa social media sa planong panggugulo umano ng mga international terrorists sa ikalawang sona ng Pangulo. Sa katunayan, ayon kay Padilla, nakahanda na rin ang Joint Task Force NCR sa kanilang deployment para sa SONA. Di man sinabi ang eksaktong bilang ng mga sundalo at pulis na nakaalerto, aniya, sapat at walang dapat ikatakot ang ating mga kababayan. Kabahagi kami sa security preparations bilang paghahanda sa SONA at ang JTF NCR ang siyang nagbibigay ng karagdagang puwersa sa NCRPO at iba pang unit ng pulis na nangangailangan. Itinanggi rin ni Padilla ang nauna ng pahayag ni Turkish Ambassador to the Philippines Ezra Kankur na nasa Pilipinas na umano ang kanilang teroristang grupo na nakabase sa Zamboanga Peninsula at nagpapanggap na iba't ibang mga civic education institutions at charity organizations. Una, biniberipika namin kung may basihan ba na paniwalaan yung impormasyon at kung saan ito nanggagaling. At kung sakasakaling may basihan, saka natin susuriin at iimbestigahan yung maaaring lokasyon o kinaroroonan nitong mga sinasabing grupo nito. Una na rito ay kinumpirma na rin ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa base sa kanilang intel na nasa Pilipinas na umano ang teroristang Fethullah Gulen Movement na mula sa bansang Turkey. Di pa man nakakaabot sa kanilang intel ayon sa AFP, patuloy ang kanilang ginagawang pakikipag-ugnayan sa Turkish Ambassador upang maberipika ang presensya ng mga jihadist sa bansa. Gayunpaman, tiniyak ng AFP na nakaalerto 24 ang ating mga sundalo sa anumang banta ng terorismo. Eunice Monte para sa Bayan. Planong isumite ng Executive Department sa Kongreso ang panukalang pambansang budgets para sa susunod na taong 2018 sa ikalawang State of the Nation address ng Pangulo sa July 24. May ulat si Rocky Ignacio.
Kinumpirma ni Budget and Management Secretary Benjamin Jocno na plano ng dalhin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mungkahing 2018 national budget sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA sa July 24. This is the first time that the President plans to submit the budget on the day of the SONA itself. Okay? So that's a first time in Philippine history. Nagkakahalaga ito ng 3.767 trillion pesos. Layunin nitong agad maipatupad ang mahalagang programang pangkaunlaran. Why are we doing this? So we can have an early start for 2018. So the 2018 proposed national budget, which we proposed and the President approved, has a total of 3.767 trillion pesos, with the biggest allocation going to education and infrastructure development. Git pa ng kalihim prioridad ng Pangulo na palakasin ang workforce mula sa kabataang manggagawang Pilipino. Now this budget is consistent with President Duterte's Build, Build, Build program to usher in the golden age of infrastructure in the Philippines, and his desire to develop the Filipino youth into an agile, competent workforce for the future. And as I said earlier, there will be a handout on this. Target ng Duterte administration na makalikom ng $160 hanggang $180 billion mula sa taong 2017 hanggang 2022 para sa mga programang ipatutupad. Kabilang sa mga tinitingnan dito ang pagpapasabatas ng panukalang tax reform package. We're confident that the tax reform package that Secretary Dominguez is pushing will be approved before the end of the year. We're talking of 2018, so we're confident that it will be pushed. It will be approved by both houses of Congress. It has already been approved by the House. Pangkaraniwan na mayroong isang buwang panahon ang ehekutibo na pagkatapos ng SONA para makapagsumite sa Kongreso ng panukalang pambansang budget. So it's a priority measure. And I think that's one of the content of the President's SONA, to appeal to the Senate to approve this bill. Because it's not only fair, I think we need it if we want to be competitive. Rocky Ignacio para sa Bayan. Abangan, lalawigan po ng Bohol, nagdeklara na ng state of calamity at nationwide smoking ban, epektibo na sa Hulyo 23. Detalye ng mga balitang ito sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Patas, makatotohanan, mas pinaniniwalaan. Ang bago at pinalakas na PTV News. Araw-araw na komprehensibong balitaan mula umaga hanggang gabi. Masusing kinalap ng buong puwersa ng PTV News Team. Hatid namin sa inyo para sa bayan. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child.
Last na to Promise, magbabayad na ako. Pag sinugot ako nililigawan ko. Hoy! Damuho, layon may pamakin ko. Morning, Aling Nena. Check! Bye, Shirley. Kamusta ang tito? Ano ang daming babayaran sa ospital. Kaya kailangan na talaga natin maningin. Eto pa lang si Joey may pinakamalaking utang dito Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mo na kasing pautangin? Tita, marami na rin nagbayad. Pero kulang pa rin. O si Joey. Sino natin kukunin yung kulang? Wala pa yun Ano namang ihabla ko pa siya Mas malaki pa yung gastos natin, tsaka yung abala. Gagawan ko ng paraan, tita. I love. Palud naman. Sagad na yung listahan mo, Joey. Tingnan mo. Grabe naman ito, wala man akong hello. Mr. Jose Winston Gomez? Opo? Bawat bayan ay may small claims court. Walang maliit na atraso para sa hustisya. Walang hassle, walang abogado at aksyon agad. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta lang sa aming website. Ang maaksyong mundo ng mga Pinoy na pulis sa Amerika. Go Undercover kasama si Ben Tulfo. Pinoy US Cops Ride Along. Sabado, alas 7:30 ng gabi. I abhor secrecy and instead advocate transparency. Ang maganda nito, I have signed the executive order sa aming FUI on the part of our executive branch to make transparency and integrity as yardsticks in government performance, savings, and expenses, while engaging the public to be vigilant and to participate in government programs and projects. Do you have the heart? We'd love you to join our team. Apply today. For more information, please visit our Facebook page at fb.com/pia.gov.ph and our website at www.pia.gov.ph. Balik po tayo sa ating mga balita para sa isang anak ng sultan sa Sulu. Walang ipinagkaiba ang Muslim at Pilipino, kaya sa oras ng krisis dapat nagkakaisa. Ito ang ipinunto ni Princess Jaisal Kiram na sumusuporta sa deklarasyon ng martial law sa Mindanao. May ulat si Patrick De Jesus. Suportado ng anak ng Sultan ng Sulu na si Jaisal Kiram ang deklarasyon ng martial law sa Mindanao. Kaugnay nito, marapat lamang anya na pagkatiwalaan ang mga otoridad lalo na at nagahasik ng kaguluhan ang teroristang grupo. Dagdag niya, panahon na din ito na magkaisa ang lahat at tanggalin sa isipan ang pagkakaiba ng bawat isa gaya ng relihiyon. Magsisimula ang pagbabago kung igagalang ang paniniwala ng bawat isa at alamin ang kasaysayan ng bansa upang mawala ang pagkakaiba. By not knowing our history, nag-iiba na rin po ang pananaw natin sa totoong kultura nating mga Pilipino. Samantala, buo ang paniniwala ni Kiram sa Administrasyong Duterte na matutugunan din ito ang issue sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas sa Sabah. Ibinahagi niya ang nararanasan ng mga Pilipino sa Sabah na pagmamalupit kung kaya't umaasa siyang may gagawin ng pamahalaan ukol dito. Itong administrasyon ngayon, malaki ho ang ating tiwala. At because of that, tumataas ho ang pag-asa natin. Na unang-una, malaki ang maitutulong nito sa mga kababayan natin na nakakaranas ng pagmamaltrato sa Sabah. Pangalawa, ay yung kahit man lang umandar ang kaso natin na muling bawiin ang Sabah para sa Pilipinas. Mahaba-habang daan pa man ang tatahakin, suportado niya ang pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Digong at tinawag na itong presidente ng mga Pilipino. Patrick De Jesus para sa Bayan. Sa ibang balita, kinasuhan ng Office of the Ombudsman si dating Pangulong Benigno Aquino III. Ito po'y kaugnay ng kanyang papel sa operasyon na nagdulot naman sa pagkamatay
ng 44 na miyembro ng Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao. Batay po sa resolusyon ng Ombudsman, pinakakasuhan din sina dating PNP Chief Alan Purisima at dating Special Action Force Director Getulio Napeñas. May ulat hinggil dito si Julius de Samburon. Ipinag-utos ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III kaugnay ng kanyang pananagutan sa Mamasapano incident kung saan 44 na miyembro ng Special Action Force ang nasawi. Sa naaprobahang resolusyon, ipinag-utos ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na sampahan si dating Pangulong Aquino ng usurpation of authority at paglabag sa Section 3A ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kapwa-akusado ni Aquino ang naunang nakasuang sina dating PNP Chief Director General Alan Purisima at dating Special Action Force Director Getulio Napeñas. Magugunit ang Enero noong 2015, nasa 400 highly trained commandos ng SAF ang naglunsad ng Oplan Exodus para naman ihain ang standing warrant of arrest kina Zulkifli Binhir alias Marwan at Ahmad Ahmad Uson na pawang mga internationally wanted terrorists kung saan nga nasawi ang mga SAF sa gitna ng kanilang tungkulin. Batay naman sa mga reklamo, kabilang sa mga criminal negligence ni dating Pangulong Aquino ang kanyang partisipasyon sa pagpaplano ng Oplan Exodus na maituturing daw na gross and inexcusable negligence, pagpabor sa operasyon kahit malino na ito ay may bahid o depektibo at ang payagan si suspended PNP Chief Purisima na hindi lang makilahok sa plano kundi pati ang papel nito sa pagpapatakbo ng operasyon. Ipinabatid din ni Morales na hindi maikakailang alam ni Aquino na ipinailalim ng Ombudsman sa preventive suspension si Purisima pero pinayagan pa rin niya itong magkaroon ng partisipasyon sa isasagawang pag-atake. Si Purisima noon ay sinuspinde ng Ombudsman kaugnay ng pinasok nitong Ware Fast Deal sa Senate Committee Report on Mamasapano Incident at sa palitan ng text message ni Aquino at Purisima, malaki nga ang ginampan ng papel sa operasyon ng nasuspinding hepe ng pambansang pulisya. Ayon pa kay Ombudsman Morales, ang sino mang suspenditong public official ay hindi maaaring gumanap sa anong public function. Itinatakda din sa ilalim ng Section 3A ng Republic Act 3019 na maituturing na labag sa batas para sa sinumang public official ang manghimok o mangimpluwensya ng iba pang opisyal para sa anumang violation of offense sa kanyang official duties. Pati na din sa Article 177. Samantala, nilinaw naman ni dating Deputy Presidential Spokesperson Attorney Abigail Valte na natanggap na ni dating Pangulong Aquino ang desisyon ng Ombudsman at kasalukuyan ng pinag-aaralan ng mga abogado nito ang usapin sa paghahain ng motion for reconsideration. Julius de Samburon para sa Bayan. Sa kaugnay na balita, binigyan ng 5 araw ng Office of the Ombudsman si dating Pangulong Benigno Aquino III at sina dating PNP Chief Alan Purisima at dating Special Action Force Director Getulio Napeñas para umapela sa kasong kriminal laban kay Aquino at 2 iba pa. Ayon sa Ombudsman, maaari maghain ang mga respondents ng hanggang sa July 19, Miyerkules, bago formal na ihain ang inirekomendang kaso. Una rito ay pinag-utos ni Ombudsman Conchita Morales na kasuhan ng usurpation of authority sa ilalim ng Revised Penal Code at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil sa ikinasang operasyon na tinawag na Oplan Exodus, napatay ang wanted terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan, subalit nasawi naman ang 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Kaugnay nito, naghain ng kaso ang mga pamilya ng SAF 44 at ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC noong nakalipas na taon sa Ombudsman. Nire-respeto po naman ng Malacanang ang pagsasampa ng kaso ng Office of the Ombudsman kay dating Pangulong Noynoy Aquino, kaugnay po ito ng Mamasapano incident. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, iginagalang nila ang mandato ng Ombudsman na imbestigahan ang public officials. Sinabi pa po ni Abella na kinikilala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sakripisyo ng mga nasawing miyembro ng PNP Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao. Kaysa dinaan niya ang Pangulo sa hangarin ng lahat na mabigyan ng hustisya ang mga biktima at kaanak ng Fallen 44 at matuldukan na ang usapin bilang bahagi naman ng proseso ng paghilom. Dumipensa si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sa isinampang reklamo ni Senadora Leila de Lima laban sa kanya. Ito'y matapos siyang sampahan ni de Lima ng patong-patong na administrative at criminal complaints. Ani Aguirre, handa ang kampo niya na pabulaanan ang maakusasyon sa kanya ng may matatag at sapat na ebidensya. Hindi katulad anya ni de Lima na puro pagtatanggi sa akusasyon at sa hindi nito pagkilala sa jurisdiksyon patungkol sa mga drug cases na kinakaharap nito. Dagdag ng kalihim, handa niyang harapin ang akusasyon ng senadora alinsunod sa batas dahil batid niya na wala siyang ginawang masama.
Sa ibang balita, humingi po naman ng paumanhin ng mga kinaukulang ahensya sa hindi maayos na pagkakalagay ng presidential seal habang nagtatalumpati si Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Reaksyon po ito ng palasyo sa pagpuna ng ilang grupo sa baliktad na posisyon ng presidential seal sa podium na ginamit. Niliwanag po ng presidential spokesperson Ernesto Abella na walang intensyong pahiyain sa nasabing insidente ang Pangulo. Kasunod po nito ay maingat ng sinusuri ang nasabing insidente kung sino ang may pagkukulang at sinisiguro namang aaksyonan ang naturang kapabayaan. Nangako din po ang palasyo na hindi na mauulit ang nasabing pangyayari. Pagbigay ng hudyat ng MMDA sa isinagawang shake drill kahapon sa Metro Manila, alerto ang mga residente sa mahigit 100 barangay sa Quezon City na mag-duck, cover and hold. Bahagi pa rin ito ng paghahanda sa The Big One na maaaring tumama sa Metro Manila. Nakiisa rin ang mga ahensya ng gobyerno pati na ang Palasyo ng Malacanang, Philippine Information Agency at PTV. May ulat si Clazer Pardilla. Daan-daang residente sa mahigit 100 barangay sa Quezon City ang lumahok at nakiisa sa Metro Manila Shake Drill. Nang tumunog ang earthquake alarm signal, sabay-sabay na nag-duck, cover at hold ng 45 segundo ang mga ito at saka lumabas sa kanilang opisina at establishmento. Lahat nag-ugungan yung mga ambulansya, yung mga bombero. Tapos meron kasi kaming dun sa baba sa amin, merong maliit na bombita na umakyat din. So ayun, na-alert naman yung mga bata. Dapat lang na makiisa tayo dito kasi para maging prepared tayo sa kung may mangyari mang sakuna sa Metro Manila na katulad ng earthquakes. Okay naman, para maging ready tayo sa sakasakaling lumindol. Maganda. Nakiisa naman ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa shake drill. Lumabas sa bawat tanggapan ng palasyo ang mga empleyado, gayon din ang mga nasa Philippine Information Agency at sa himpilan ng PTV at isinagawa ang standard operating procedures na duck, cover and hold. Samantala, pagkatapos ng shake drill, nagsagawa agad ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDDRMO ng Post-Disaster Assessment and Management sa Veterans Memorial Medical Center kung saan naghanda ng mga tent, bigas, malinis na tubig at medical assistance. Dumating rin ang Philippine National Police, Department of Social Welfare and Development, Department of Interior Local Government. Ito na ang ikatlong shake drill na pinangunahan ng MMDA para sa paghahanda ng inaasahang malaking lindol o tinatawag na The Big One. Hinabaan nila ang programa upang mabigyan ng sapat na oras ang mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong sektor na subukan ang kanilang early recovery plan sa panahon ng lindol. 7.2 magnitude ang maaring maranasan ng pagyanig kung sakaling gumalaw ang West Valley Fault. Kaya naman, importante na maging handa at magkaroon ng sapat na kaalaman sa oras ng kagipitan. Clazel Pardilla para sa Bayan. Nagdeklara naman ng state of calamity sa lalawigan ng Bohol. Ito po'y matapos na aprubahan ng Provincial Board ang resolusyong isailalim na ang buong lalawigan sa state of calamity. Busod po ito ng kawalan ng supply ng kuryente sa lugar matapos tumama ang 6.5 magnitude na lindol sa Leyte. Kasabay po nito ay hinihiling ng lokal na pamahalaan kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga kinaukulang ahensya na tulungan ang Bohol sa pagbabayad ng anumang magagastos para maibalik ang supply ng kuryente. Pinagkukuhanan din po ng supply ng kuryente ng Bohol ang geothermal plant sa Leyte. Subalit nagtamo ito ng pinsala dahil naman sa naranasang 6.5 magnitude na lindol noong July 6. Sa pahayag po naman ng Department of Energy, posibleng maibalik na ang supply ng kuryente sa buong Leyte, Samar at Bohol sa Miyerkules. Hulyo 19 po yan at ito'y kung mananatiling maganda naman ang panahon at walang aftershocks habang kinukumpuni ng mga tauhan ng DOE ang Transformer 6 na nasa Ormoc Substation. Sa kasalukuyan po, sinabi ni Undersecretary Felix Pentabilla, tagapagsalita ng DOE na nasa 20% pa lamang ng mga lugar na kung saan tinamaan ng lindol ang naiilawan. Waste management facility sa Parañaque City gagamitin para makagawa ng organic fertilizer na ipapamahagi sa mga magsasaka. Ang detalye sa ulat ni Clazer Pardilla.
Higit 500 pamilya sa Barangay Talon, Parañaque ang makikinabang sa bagong waste management facility na makatutulong sa tama at makabuluhang pangangasiwa ng basura. Sa proyektong ito, kokolektahin ng mga biomen ang mga basura ng mga residente at isa sa ilalim sa composting procedure na makagagawa naman ng 1 tonelada o 1,000 kilong organic fertilizer kada buwan. Pangungunahan ng lokal na gobyerno ang pamamahala sa araw-araw na koleksyon ng basura na siya ring ikinatuwa ng mga homeowners. Maganda to para sa kalinisan, para sa magkaroon kabuhayan dito. Maganda rin naman po. Kasi para magtignan po ng mga tao na mayroon tayong ganyan, na buo na magandang paggawa. Ayun po yung sa akin, maganda naman po. At dahil sa ganitong proyekto, inaasahang mas mapapadali ang pagre-recycle ng basura sapagkat nakahiwalay na at napakinabangan na ang mga basurang nabubulok. Makatitipid din umano ang lungsod ng halos 10,000 piso na maaaring gamitin sa ibang proyekto sa halip na ibayad sa truck ng basurang kinokolekta at dinadala sa tambakan. Clazel Pardilla para sa Bayan. Sa Hulyo 23, epektibo po ang implementasyon ng smoking ban sa buong bansa. Ito bang ginawang paglilinaw ng Department of Health matapos mapaulat na Hulyo 15 sisimulan na ipatupad ang nasabing batas. Nagbabala din po ang DOH sa mga may-ari ng establishmento na mawawalan sila ng negosyo kapag 3 beses nang may mga nahuhuli o mahuhuling naninigarilyo sa kanilang mga lugar. Kasama po ng DOH ang PNP at ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng smoking ban at hinihikayat nila ang publiko na makiisa sa pagiging smoke-free country ang Pilipinas. Malayo sa iniisip ng karamihan, hindi naman pala magulo ang buong rehiyon ng Mindanao gaya ng Tawi-Tawi. Bagkus, punong-puno ito ng magagandang tanawin na tsak na babalik-balikan mo kapag iyong napuntahan. Silipin natin yan sa ulat ni Alan Francisco.